Dear Lady Love TV, Born to Love My Enemy. Tunghayan natin ang ika-6 na bahagi. May kakaiba sa iyo ngayon. Puna ni Movi. Kay Aika nang saluhan siya sa agahan sa restaurant ng hotel kinaumagahan. Humigop si Aika ng freshly squeezed orange juice. Sabi ko, blooming ka. Nilabanan niya ang kagustuhang umiti. Natural lang na maganda ako. Matiim siyang tinitigan ng kaibigan. No, that's not it. Nagkibit balikat lang si Aika at muling uminom ng juice para itago ang ngiti. Her day started out so well. Gaya na nagdaang gabi, nakapulupot ang buong katawan ni Jackson sa kanya magdamag, na ikinatuwa naman niya. Hindi niya alam kung bakit ang dali niyang nasanay sa ganoong ugali ng binata. Ang alam lang niya ay masaya siya. Una siyang nagising at nang lumabas siya ng banyo, ay gising na rin si Jackson. He smiled, greeted her. Good morning, and fondly kissing the tip of her nose as he walked by on the trip of the bathroom. Hindi na nagtanong pa si Aika kung ano ang nakain nito at mukhang maganda ang gising. Pasipol-sipol pa habang nagbibihis ng workout clothes. Sabay na silang bumaba, kasama si Drix. Habang siya ay nagtungo sa restaurant, tumuloy naman sa hotel gym ang dalawang lalaki. Things were looking up so far. Don't tell me, may nangyari sa inyo. Usisa ni Movi. No, wala. Hindi naniniwala ang tinging ibinigay ng kaibigan. Wala nga, giit niya. Oh really? Nasisilaw na ako sa ningning ng mga mata mo. Huwag mo sabihing walang dahilan kung bakit. Pwede nang maging substitute ng araw yung tantalizing eyes mo. Imahinasyon mo lang yan. Nagpatuloy siya sa pagkain. Patuloy naman sa pagkilati sa kanya si Movi. So guess what? Drix gave us today. Aniya para ma-divert yung atensyon ng kaibigan. What? Nagpaset siya ng appointment para sa atin sa isang sikat na beauty salon dito. Banggit ni Aika sa impormasyon na itinext si Drix sa kanya kaninang madaling araw. We get to pamper ourselves all day para fresh and ready tayo mamayang gabi. That's thoughtful of him. May kung anong bahid ng inis ang boses ni Movi. Funny, wala siyang nabanggit sa akin gayong nagkasama naman kami sa iisang kwarto. Baka nakalimutan lang niya. Movi snorted at that. Kumunot ang noon niya. Nakahalata. Ano nangyari sa dalawa kagabi? At mukhang may trouble in paradise sa mga ito ngayon. May problema ba? Hindi nakatiis niyang tanong. Wala. Umigkas ang kilay ni Aika sa paraan ng paghati ni Movi sa French toast. Oh. Anong ginawa ni Drix? Drix had been acting weird around me. Hindi napigil ang reklamo ni Movi. Parang nagsisisi siyang niyaya niya akong pumunta rito. Hindi ko alam. Bigla siyang nag-iba ng ugali pagkagaling natin sa SM kagabi. He seemed different. Indifferent to me. Huh? Bago pa makapagkomento si Aika ay sumulpot na sina Jackson at Drix at lumapit sa mesa nila. Speaking of the devil, two handsome sweetie devils. Sa tabi ni Aika, unang umupo si Drix, kaya sa tabi rin ni Movi pumesto si Jackson. Pansin niya ang bahagyang pag-irap ni Movi kay Drix na hindi naman pinansin ng huli dahil abala sa ginagawang pag-headbanging sa anumang rock music na pinapakinggan sa suot na headphones. Inabot ni Jackson ang baso naglalaman ng juice ni Aika at uminom. Namilog ang mga mata ni Aika sa ginawa ng binata. Hindi nakakaiba sa kanila magsalo sa mga pagkain at maiinom, pero ngayon ay tila na bago at intimate ang mga dati nilang gawain. Ayaw niyang umasa at mag-isip ng kung ano-ano, pero pakiramdam niya ay bumabalik na ang dati. Dati-rate. My songs know what you did in the dark. Oh, basag ni Drix sa sandaling katahimikan. Nagdrampa sa mesa gamit ang mga kamay. Walang pakialam sa mga kasama. Mabilis pa sa speed of light na bumalik ang eksena sa utak ni Aika, kung saan palihim na pinagpepestahan ng kanyang kamay ang matitigas na pandesal ni Jackson. Dahilan upang mamula ang pisngi niya. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Movi dahil bahagyang naningkit ang mga mata nito. So, honey bunches,
Dinig kong lalabas kayo ni Movi ngayon. Si Jackson. Well, yes, Pokey. Nagulat niyang sagot. Hindi lingid sa kasiyahan sa mukha ng hilahin ni Jackson ang plato nito, patungo rito at ang binata na ang tumapos ng kinakain niyang egg benedict. Parang tunay na magnobyo na nga ang inaasal nila. I'm taking the Ferrari. Mula sa bulsa ng jogging pants ay inilabas ni Jackson ang susi ng kotse at iniabot sa kanya. Spa, ha? Ani Jackson. Tila hindi pa rin makapaniwalang sumang-ayon siya sa ganoon. It was out of her character to waste an entire day inside a salon. Pero naisip-isip din niyang kung ihaharap siya ng mga dating kaklase, kasama si Jackson mamayang gabi, aba, hindi niya hahayaang magmukha siyang alalay ng binata. Yap, buti na lang at nakaisip ng ganoon si Drix. Para sa amin ni Movi. What a nice guy. Tumaas ang kilay ni Jackson at aroganteng tinitigan siya. Well, he deserves a medal then. Puno ng sarkasmo nitong sabi. Napakunot noo si Aika. Wow, mukhang nahawaan ni Movi si Jackson ng bad vibes dahil bahagyang masama na ang timpla na mukha ng binata. Ano nangyari sa mga kasamahan? Ilang segundong nagpalitan silang apat ng tingin. Nanansya, nakikiramdam. Tara na Aika. Aburidong tumayo si Movi at walang lingon likod na umalis. Hinintay ni Aika na mag-react si Drix pero wala rin. Nanatili namang nakatikwas ang kilay ni Jackson sa kanya. Anong meron? Hello boys. Sabay na bati ni na Aika at Movi sa dalawang lalaking naghihintay sa kanila sa entrance ng hotel. Hindi nga nakamali na sasapantaha si Movi nang sabihing madadat na nila ang dalawa sa labas ng hotel. Mukhang mas kabado kaysa sa kanila. Napasipol si Drix. Aika reveled at the way the two guys stared at them. Especially the way Jackson did a double take at her. Tila malulusaw siya sa paraan ng pagtitig ng binata. Once in a blue moon lang, mag-ayos at base sa tila na engkantong reaksyon ni Jackson, worth it ang crumbs na dinanas ng kanyang puwet sa kakaupo ng ilang oras sa beauty salon na pinuntahan nila ni Movi. Laking pasasalamat niya at pagkatapos ng ilang oras sa spa ay nagmellow na yung grumpiness ng kaibigan at unti-unting naging peaceful. Pagkatapos siyang lamunin ng titig ni Jackson ay binawin nito ang mga mata sa kanya. Bumaling kay Movi na nakatayo sa tabi ng natutulirong si Drix. Bago sa likod niya pumirmi ang tingin. Nainsulto naman siya sa ginawa nito. Hoy, tinampal ni Aika sa braso si Jackson. Ano, hindi man lamang ba siya pupurihin nito? Sorry, mahinihintay ka akong tao. Anito sa likuran pa rin niya nakatingin. Naiinis na humalakip-kip si Aika. Hinintay na pansinin uli siya ng binata. Miss, pwede ba umalis ka na? Kunwari naiinis na tura ni Jackson sa kanya. Baka kasi dumating yung fiancé ko at makita ka. Selosa pa naman yun kahit hindi niya maamin-amin. Hinampas ni Aika ng purse ang dibdib ng binata. Ilang ulit ko bang sasabihin hindi ako selosa? Liar. Oh, it's you. Kunwari noon lang na-realize si Jackson na si Aika yung kausap. Hindi kita nakilala. Kinilatis uli siya ng binata. Pinisil-pisil pa ang mga braso niya. Ibang-iba ka ngayon ah. Kaninong ulo tong hinira mo? Shit. Sabihin mo na lang ang nagagandahan ka sa akin. Hindi naman mahirap gawin yon. Tudyo ni Aika. I won't hold it against you. Tila modelong umikot pa siya sa harapan nito. Okay ba? Jackson took this time in giving her a once-over before wedding appreciative. I like the dress. Purin to sa suot niyang pale yellow dress. Hanggang sa gitna ng mga hita ang haba ng damit ni Aika. Brown Chanel flat boots. Ang sapi niya sa mga paa. Maayos ang pagkakakulot ng kanyang kulay tsokolate na buhok na pinalagyan niya ng highlights kanina. Manipis lang ang kolorete niya sa mukha. Enough to highlight her facial features. Drix has a pretty good taste. Aniya. Siya ang pumili ng dress selection namin sa mall. Kasama si Movi through online na ipinadala sa salon. Iyon ang sinabi ng mga stylist na nag-aayos sa kanila ni Movi. Courtesy of Drix, of course. Jackson granted. May sinenyasan ito sa likuran. Mabilis namang lumapit ang isang hotel staff.
May hawak na paper bag. Kinuha iyon ni Jackson at mula roon ay inilabas ang isang black leather jacket. Nangingiting isinuot ni Aika ang jacket. She would not be this beautiful if she did not wear a leather jacket to complete her signature ensemble. Now, you're perfect, ani Jackson. Nag-init ang mga pisngi niya. You're not too shabby yourself. Papuri din niya sa binata. Long sleeve black Henley shirt, jeans at Converse shoes ang get-up nito. Tanging iniregalo niyang relo ang suot nitong alahas. Simpleng-simple kung tutuusin ang get-up ng binata. But with his two adorable smirks alone, he was well high irresistible. Feeling ko parang nasa eksena tayo ng isang bad cheesy movie. Komento niya. Kulang na lang ng corsage at pwede na tayong dumalo ng JS prom. Well, almost. I'm pretty sure hindi allowed yung bright yellow skinny jeans sa isang prom. Tukoy ni Jackson sa nakakasilo na pantalong suot ni Drix. Jeans ba? O latex? I heard that. Sigaw ni Drix. Hindi nila pinansin ito. You're wearing it. Magkasabay na sambit nila ni Aika at Jackson at tumawa. Pinitik ni Jackson ang ilong ni Aika kung saan nakalagay yung hikaw na kaparehas ng suot nito sa tenga. Isinuot iyon ni Aika bilang sorpresa sa binata. Masuyong hinawi ni Jackson ang ilang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha, looking at her just like he did the first time. I'm captivated by you, baby, like a fireworks show. Nagsimula na naman pumailan lang sa background ang kanta ni Taylor Swift sa likod ng kanyang isip. Tila naglaho ang mga ibang tao sa paligid nila sa sandaling iyon. She let herself get lost inside his eyes, mirroring the intensity she saw in them. Sa mga mata niya ay bigla sila nagkaroon ng follow-up spotlight at fake snowflakes. Marahan din silang sumasayaw sa saliw ng malamyos na musika, gaya sa mga eksenang napapanood sa lahat ng cheesy chicks flicks. Colored ang kanyang imagination, more like hallucination. Premium HD quality. Mangangarap na rin lang siya, bakit pa niya peperatahin? Cheesy na kung cheesy, tawagin na rin nilang OA. Pero kahit na mangawit siya sa kakatingala, kahit mag-end of the world na, ay mananatili siya sa ganoong posisyon, holding Jackson's smolder, watching how she, gold specks in her brown eyes, glimmered as he gazed at her. Hoy, tawag pansin ni Drake sa atensyon nila. Na-switch off agad yung spotlight. Nag-evaporate ang mga snowflakes at balibag na bumalik sa realidad si Aika. I'd say get a room but we actually have a party to go. So tara. Impatient na nakatingin sa kanila si Jackson, ang dalawa nilang kaibigan. Jackson muttered something under his breath before gallantly offering his arm to Aika. Come on, baby cakes. Let's do this thing. Binigyan ni Aika ng makahuligan tingin si Movi, na ngayon ay ngiti-ngiti habang nakaangkla ang kamay sa braso ni Drix. Movi winked back at her. Malapit na sila sa ballroom ng hotel. Dinig na dinig nila ang ingay na nagmumula roon nang mapansin ni Aika na bukas yung zipper ni Drix. Your fly is open, sabi niya sa kaibigan. Party ritual, magkasabay na sagot ng dalawang lalaki. Gross. Welcome back, Drix, bulong ni Aika. Boys, binuksan ng dalawang hotel staff ang pinto patungo sa grand ballroom na matatagpuan sa ground floor ng hotel. Pumasok na sila. What the? Gulat na bulalas ni Aika. Mulagat na ang mga matang binusisi ang buong paligid. She was expecting a somewhat classy soiree. Pakiramdam niya ay nag-transport sila at nagpunta sa isang Las Vegas casino. Naglipa na sa lahat ng sulok ng malawak na ballroom ang mga poker table, minibars at kung ano-ano pang gambling games na matatagpuan sa Las Vegas. May laser at neon lights at mga nakapagpanganga sa kanya yung mga pole na nakatayo sa isang makeshift stage malapit sa main bar. It reminded her of the red and purple lights on the windows in Amsterdam, where women would do their thing. Ano to? Pre-wedding party o? Muli niyang inilibot ang tingin sa paligid. Holy cow! Totoo nga ang sinabi ni Drix na ang majority ng batch nila ay dadalo sa party ni Carrie. At ilan pa ang kilalang socialites. Napaagang high school reunion? Sweet. Drix rubbed his palm together. Who wants to start drinking? Me.
Mabilis ay tinaas ni Eka ang dalawang kamay. She was going to need a lot of alcohol if she wished to get through this nightmare.